Nakikiisa po ang Philippine National Police sa paggunita ng bansa sa Drug Awareness, Prevention and Control Week. Kaya naman bilang kampanya ng PNP upang labanan ang problema sa pinagbabawal na gamot, nag-iikot po ang Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force o AIDSOT upang bigyang babala ang mga kabataan sa masamang dulot ng droga. Isa sa pinakamatinding pagsubok na kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan ay ang problema sa iligal na droga. Ang pagkalat nito ay isang malaking dagok sa ating lipunan. Hindi lamang dahil sa maraming buhay na nawawasak at napipinsala, kundi gayon din ang kayamanan, ari-arian nating nasasayang. Kalimitan, kabataan ang nagiging biktima ng bawal na gamot. Nakakabahala, di po ba? Kaya't iba't ibang ahensya ng gobyerno ang nagtutulungan upang paalalahanan ang ating mamamayan. Isa dito ang Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Force ng Philippine National Police. Sa kanilang pagdiriwang ng Drug Awareness Month, isa sa kanilang programa ang pagbibigay impormasyon o pagtuturo sa mga estudyante kung paano makakaiwas sa bawal na gamot. Ano nga ba ang programang ito? Nalunsad ng PNP Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Force yung LOI. Yun ang sinusundan natin, Letter of Instruction about Drugs, Charlie. Ang layunin po nito ay yung 5 strategy. Unang-una ay yung legal offensive, yung supply reduction demand, yung mga nanguhuli ng mga drug addict, at itong demand reduction program. Sa demand reduction program, ang gawain ng PNP AIDSOT ay nagkakandak tayo ng mga libreng seminar, lecture, at ang target audience natin ay yung mga out of school youth, mga estudyante natin, at yung mga barangays, workplace. All of that ginagawa namin ay nagkakandak kami ng mga kaalaman sa mga eskwelahan tungkol sa mga epekto, ng mga masamang epekto ng mga pinagbabawal na gamot. Sa pamumuno ni Police Inspector Domingo ay nagtungo sila sa iba't ibang eskwelahan sa Metro Manila. Dito, pinaalalahanan nila ang mga mag-aaral at mga kabataan tungkol sa masamang dulot ng ipinagbabawal na gamot. Binibigyan din nila sa kanilang pagtuturo ang mga hindi magagandang epekto ng droga sa katawan at sa ating pamumuhay. Ano ba ang layunin ng programang ito? Ang layunin nitong programang to ay upang magbigay kaalaman, lalong-lalo na sa ating mga estudyante. Kasi alam mo, ang mga estudyante, sila ang target Sila yung mga unang-unang tinatarget ng mga drug pushers. Alam naman natin, kung walang kaalaman ng isang tao, ay madaling mahikayat para gumamit ng ipinagbabawal na droga. Kaya nga itong inilunsad ng aming task force commander, si Police Senior Superintendent Prudencio Tombanyas Jr., kami hindi na naghihintay ng mga request na galing sa mga school o sa mga barangay. Kami na mismo ang lumalabas at nag-o-offer ng serbisyo sa mga eskwelahan, colleges, sa mga barangay, at nagbibigay kami ng libre. Ito'y walang bayad, libreng kaalaman o libreng lecture sa mga estudyante natin para mailigtas natin sila. Tungkol mabigay natin ang mga kaalaman tungkol sa masamang epekto sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. Alam mo kasi ang droga once na napasukan ng isang eskwelahan yan, mai-infected ang buong school. Katulad na lang ng Caloocan National High School, I will not yung mga lugar na lang, Caloocan, Mandaluyong, Pasig. Most of that school are all target by the drug pusher. Kaya kami, very intensified ang campaign namin sa pangunguna ng aming task force commander na mag-conduct ng lecture. Especially ibigay natin sa mga estudyante ang kaalaman. Ano ba itong mga drogang ito na ipinagbabawal? Dahil alam nyo, ang
droga, once na nakatake ang isang tao niyan, para ng cancer yan, na hindi na magagamot sa lipunan. Mahihirapan na tayong ituwid ang landas. Once na ang isang tao, ay isang kabataan, ay nalulungga sa ipinagbabawal na droga. Makikita naman natin, napapanood natin sa mga telebisyon o nababasa natin sa mga dyaryo na karamihan sa mga krimen na nangyayari dito sa ating bansa ay related sa drugs. Marami tayong example dyan. Kung iisa-isahin natin, napakahaba niyan. But kaya nga ang aming layunin, lalong-lalo nga itong DAPC Week, ay all-out war ang PNP EDSO. Laban dyan sa mga drug pusher, mga drug lord na yan, sa supply reduction at yung demand reduction program ng PNP sa pangunguna ng ating Chief PNP at ng ating Task Force Commander. Dahil kabataan ang pag-asa ng bayan, isa sa mga tinututukan ng PNP ay ang mga mag-aaral dito sa ating bansa. Ang pagbibigay ng impormasyon na iwasan ng droga ay isang malaking tulong upang hindi sila mapabilang sa tinuturing nating salot ng lipunan. Bago pa man tayo magpaalam, narito ang mensahe ni Police Inspector Medillo Domingo. Sa mga estudyante, unang-una ang ibinibigay namin payo, isa lang yan, say no to drugs. At sa ating mga kapulisan naman, pag-ibayuhin natin ang ating kumpanya laban sa ipinagbabawal na gamot. At ibabalik ko sa mga estudyante, alam nyo po, ang droga ay masama. Mas kakasira po ng pag-aaral ninyo yan. At sa ating mga magulang naman, kung maaari po ay gabayan ninyo ang ating mga anak. Hindi po pwedeng kami na lamang pong sa inyong kapulisan ang gagawa ng trabaho. Magtulong-tulong po tayo. Magulang, estudyante, kami po mga kapulisan laban sa pagsugpo dyan sa ipinagbabawal na gamot, which is the droga or the drugs. Nasa magulang pa din ang tamang pagtuturo at tamang gabay sa landas na tinatahak ng ating kabataan. Ang mga alagad ng batas ay hindi nagpapabaya sa pagpapaalala sa ating mga kabataan na iwasan ang droga. Makipagtulungan at panatilihin natin ang mamamayan iwas droga. Say no to drugs. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado dito pa rin sa nag-iisang public service channel UNTV. Ako po si Luala de Cordova. At sa ngalan ng ating PNP Chief, Director General Nicanor A. Bartolome at ng buong hanay ng Philippine National Police, ako po si Chief Superintendent Bernardo Flores Jr. Pulis niyo po, serbisyong may pagkukusa. Ito ang programang para sa mamamayan. Police at your service.